puntahan na natin na nakula kay Romel, manghingi din tayo ng update sa iba pang mga dapat nating malaman mula sa Department of Health at tayo ay maswerte dahil napagbigyan tayo Ayan. na makapanayam ngayong umaga si Assistant Secretary Albert Domingo. Good morning po, ASEC. Si Sister El po ito. At Romel Good Fuertes. morning. Yes, good morning, Romel and Sister El. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng Imbagabigat. Ayan. Unang tanong ko, diretso agad tayo. Talaga bang tumataas ang kaso ng mga tinatrangkaso, inuubo, sinisipon at nakakaranas ng pananakit na kalamnan dahil dito sa tinatawag na super flu? ASEC. Diretso rin tayo, Romel. Ang sagot dyan ay hindi. Ang datos natin ng severe acute respiratory infection o yung malalang pulmonya, bumaba pa nga ho tayo eh. Ang naitala natin mula Enero 1 hanggang Disyembre 27 ng 2025 ay 24,091 na SARI, tawag natin dyan, severe acute respiratory infection cases. 14 lamang dito, Romel at Sister L, ang dahil sa subclade K or super flu. Datos po ito mula sa buong Pilipinas. Mas pababa ito ng 19%, no? Kumpara sa 29,600 na naitala noong 2024. So ito talaga, dapat talaga pag datos, titingin tayo dun sa ebidensya na hawak natin. Ano ba yung mga pinaka-common na dahilan nitong SARI na sinasabi? Number 1 is ang rhinovirus, 22%. Number 2 is ang respiratory syncytial virus, 21%. Number 3, enterovirus, 21%. Ang tagal naman. Ayun, number 4 lang ang influenza A. Pero, Romel sa Sister, lahat yan nung variants ng influenza A. Hindi si super flu lang. Tapos number 5, adenovirus. Okay. So, ASEC, malinaw po, walang pagtaas ng super flu kung ito po, iba-iba pong variant ito pong tumatama sa atin na nararanasan ng ilan po nating mga kababayan. Tama yun, Sister El. Alam niyo ho kasi yung influenza o trangkaso, yung virus na yan, lumang sakit na po yan. Narinig ko nga si Dr. Nina Gloriani, isang eksperto na totoong eksperto sa vaccines na sa viruses yun, sa kabilang himpilan. Ang sinabi niya at the DOH concurs with Dr. Nina Gloriani, lumang sakit ito, bagong pangalan. Kasi ang mga virus ng influenza ng trangkaso, ganyan talaga sila. Every year, nagpapalit sila ng anyo. Kaya tayo merong bakuna sa trangkaso kada taon. Nagpapalit yun. Pero hindi sabihin na dapat maalarma. Dapat lang, alerto tayo dahil nga yung mga nakatatanda, sila po yung mas mahina ang resistensya, lalo na yung ating mga bedridden, saka yung ating mga batang-bata. ASEC, susugan ko lang po dahil yung kahapon po, para po ma-clarify din po on your end po sa Department of Health, sa panayam po namin kahapon kay Doc Tony, ang binabanggit niya po, may possibility na yun pong super flu na nararanasan po natin ngayon ay hindi po siya, yung bakuna po na na-vaccine sa ating mga kababayan ay hindi po yun magiging epektibo dito po sa bagong super flu. Ito po ba ay, ano po yung komento natin dito, ASEC? Oo, sa panig kasi ng DOH, Sister El, hindi kami sa possibility tumitingin tumitingin kami sa datos. At tumitingin din kami sa mga pahayag ng mga reputable institutions tulad ng ating World Health Organization. At ito ang sinabi ng World Health Organization, pwede nyo i-check to sa website nila, who.int. Sinabi nila, and I quote in English, "Current epidemiological data do not indicate an increase in disease severity, although this subclade marks a notable evolution in influenza A, H3N2 viruses. Early estimates suggest that the influenza vaccine continues to provide protection against hospital attendance in both children and adults." End quote. Tagalogin ko, Ramel, para sa... Go ahead, please. Go ahead. Po. Oo. Ibig sabihin po ng World Health Organization, yung datos na nakikita nila, hindi lang sa buong Pilipinas, ngunit sa buong mundo, ay hindi mas malala ang sintomas o ang palok ng sinasabi na super flu. Sa katunayan, sinabi rin nila doon sa ikalawang paragraph na binasa ko, na yung bakuna na nakukuha natin ngayon laban sa trangkaso, continuous, patuloy ang pagbigay ng proteksyon laban sa pagka-ospital sa parehong bata at matanda. ASEC Domingo, hindi sa pinagdududahan or tinatawaran ko yung sinabi nyo kanina na hindi naman tumataas. Tama po ba ang kaso ng influenza? Yes. Actually, dalawa yan, no? Yung sinabi ko is yung malalang trangkaso, malalang pulmonya. Yan yung SARI, Romel. Bigyan kita ng isa pang datos para marinig rin sa mga tagapakinig ng DZRH. Yung ating
ILI, influenza-like illness o yung malatrangkasong sakit, ang nabilang natin as of December 27 ay 181,130 nationwide. Ang sequence, ibig sabihin nakita natin na subclade K or super flu ay 63 lamang. Yung bilang na 181,130, Romel, Sister L, ay 1% lamang na mas mataas kumpara sa 179,948 noong 2024. Opo, pero paano nyo po i-reconcile ito sapagkat meron po kaming tinanggap na impormasyon mula sa isa sa mga pasyente sa isang klinika sa Alabang, Muntinlupa na mahigit daw po 30 pasyente kada araw ang dinadala dahil sa influenza. Normal ba ito, Asek Domingo, sir? Yes, Romel. Tulad ng sinabi ko, di ba, yung bilang natin nung SARI, remember, nationwide ito kanina, 24,091 sa isang buong taon. Hindi malayong mangyari na meron talagang dadalhin dahil sa influenza. Pero hindi lahat yan ay super flu. Hindi kailangan reconciliation. Pareho lang yung nakikita natin sa ground at yung sinasabi ko, Romel. Okay. Eto, So, yun ang clarification po natin. Ito, dinagdag pa, banggitin ko na, isang kilalang ospital dyan sa area ng Muntinlupa ay puno ang mga pasyente na may influenza or trangkaso. Ito yan. Yun yung sinabi ko rin kanina, Romel, na hindi lahat ng mga malatrangkasong sintomas. Ano yung mga sintomas na yan? Ay pinagdag niya natin sa panayam natin. Ubo, sipon, lagnat, pananakit ng katawan. Yan yung mga tinatawag na malatrangkasong sakit. Ang daming dahilan yan. In fact, ibibigay ko yung ranking dun sa ILI. Yung ranking kanina para sa ating mga news desk ay dun sa SARI. Yung ibibigay ko ngayon ay para sa malatrangkasong sakit. Number 1, influenza A, pero all variant. Kasama dun yung ating tinatawag na subclade K or super flu. Pero remember 63 out of 181,130 cases lang yan. Number 1 yon. Number 2, rhinovirus. Number 3, enterovirus. Number 4, influenza B. Number 5, human para-influenza virus. Ibig sabihin, Sister Elsa Caromel, yung mga nakikita natin, just because nakita natin na parang mukha sila may trangkaso, hindi lahat nun super flu. Konti lang po din ang super flu. Wala pong namatay noong 2025 dahil dun sa malatrangkasong sakit na super flu. Kaya huwag po tayong kakabahan. Okay. Pero siguro, at any rate, siguro, Assistant Secretary Domingo, para po lubusang maibsan ang pangamba or takot ng iba natin mga kababayan dito sa super flu na ito, mas mainam siguro dagdagan natin yung mga personnel natin ng DOH na dumadalaw sa iba't ibang ospital kabilang na dito sa Metro Manila. Nako, Romel, actually, hindi lang personnel. Meron tayong 82 na DOH hospitals, hindi pa natin binibilang tama ba? Bilang na pala. Bilang na yung 4 na GOCC hospitals. Nationwide po yan. Tuloy-tuloy po yung pagmamatsyag. Kaya nga meron tayong datos Ang importante dito, at gamitin ko na rin yung plataforma, maraming salamat sa DZRH, may magagawa tayo. Tayo pong mga nakikinig, tayong mga nanonood sa DZRH, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay kung may sintomas, voluntary na pagsuot ng face mask kung tayo po ay may sintomas, or kung ayaw nating mag-uwi ng sakit sa labas. Kasi meron tayong malalakas na pangangatawan, nagkatrabaho sa labas, pero pag uwi, merong lolo't lola sa bahay. So wag natin na magpasalubong ng virus on face mask tayo. At kumain ng prutas at gulay kasi resistensya talaga ng katawan ang lalaban dito. Sek, mayroon po bang, aside po sa pneumonia, mayroon po ba tayong mga na monitor na pagtaas ng iba pang sakit dahil po dito sa super flu? Actually, yung super flu naman, Sister L, respiratory illness talaga siya. So, wala tayong nakikitang ibang sakit. Pero since natanong mo na rin, may mga ibang bagay tayo na binabantayan na wag nating kalimutan. Sabay-sabay ito nakabantay sa lahat. Ang tigdas, measles, yan. Kung tutuusin, kami po sa DOH, kung kami ang tatanungin, mas alarmado kami dahil ang measles mas nakamamatay kumpara sa super flu. Ang measles mas nakakahawa. Sa bawat isang taong may measles, pwede siyang makahawa ng 16 hanggang 18 na hindi bakunado. Kaya tutugunan yan unang-una this January ng DOH. So, sa madalit salita, Sec Albert Domingo, tama ba ang konklusyon ko na kahit sabihin natin na napapanahon itong mga kaso ng super flu or trangkaso or whatever,
wala pang sapat na dahilan para tayo ay magdeklara ng outbreak sa anumang panig ng bansa kung saan merong nadadagdagan, hindi tumataas or nadadagdagan ang mga kaso ng super flu. Tama po ang sinabi nyo, Romel. No? Wala tayong dahilan para magdeklara ng outbreak dahil yung mga numero, datos na nakita natin na iulat na kanina, wala na mga pagtaas na nakatangi-tangi. Ikalawa, yan pong tinatawag natin na seasonal flu. Ito talaga yung panahon. Alam nyo, banggitin ko na rin, no? Baka nakalimutan na, mga 2 years ago, di ba, sikat na sikat si human metapneumovirus. Naalala nyo yun? Ano po yun? Paiksiin natin para mas madaling maunawaan. Asik Domingo. Yung human metapneumovirus, Romel, Sister L, isa rin yung dahilan ng malatrangkasong sakit. Sumikat siya, I think, New Year ng 2025 or New Year ng 2024. Bakit ko naalala? Kasi spokesperson na ako nun eh. Lahat ng tanong ng media tungkol sa human metapneumovirus. Ang sinabi ng DOH, yan ay wala, yan ay mild. And true enough, nakalimutan na siya nung umandar na yung ating mga balita. May isa pa, nakalimutan na rin si Mycoplasma pneumoniae na kinabahan at binansagan, diba? Naalala niya yan. Binansagan yan na sabi, walking pneumonia. Na sinabi rin ng DOH, wala yan, mild yan, nangyayari yan. Nandun pa rin siya pero mababa yung ranking niya. Every year, Romel and Sister L, nagpapago yung ranking. Binabantayan natin lahat. Okay. Asek, last on my end na lang po, mayroon po tayong mga concern, may ilan tayong mga kababayan. Doon po sa kanilang health centers ay wala po silang ma-avail na mga libreng vaccine. Bakuna. Alam naman po natin libre yun, Asek. So ano po yung kailangan gawin ng ating mga kababayan? And siguro din po paalala doon sa mga health centers, paano po sila makakakuha ng libreng vaccine para po ma-provide doon naman po sa mga kababayan natin na pumupunta sa kanila pong mga health centers para po magpaturok ng bakuna. Yes, Sister L, no? Kung wala po sa health center ng LGU, actually kasi dapat talaga yung LGU yung bumibili ng bakuna, no? Ayon sa ating devolution of health services. Pero dyan po pumapasok yung mga bagong urgent care and ambulatory service centers or bukas centers ng DOH. Meron na tayong 58 yata or 60 nationwide. May listahan po yan, nakapost sa Facebook, verified Facebook ng DOH. Yun po ang pwede nating puntahan. Or pumunta rin tayo, magpa-schedule tayo sa mga outpatient department ng ating DOH hospitals nationwide. Meron po tayo niyan. At doon natin na tignan kung meron tayong mga stocks ng ating bakuna. Okay, isang isa na lang. Last on my part, Asek Domingo, ulitin natin. Yeah. Ano po yung mga palatandaan na ikaw ay positibo sa super flu? At kung nakumpirma na ikaw ay dinapuan ng karamdaman, ano ang pinakamabilis na dapat gawin para ikaw ay hindi makahawa? Okay. Ang ating sintomas ng super flu ay walang pinagkaiba sa pangkaraniwang trangkaso, ubo, sipon, lagnat, pananakit ng katawan. Hindi po siya mas malala, ganun rin po yung sintomas. Ang pinakamabisang paraan para ito ay gumaling ay magpahinga sa bahay, uminom ng maraming tubig, hydration, kung may lagnat, paracetamol, kahit anong brand, generic is very good. At yan po ay gagaling ng kusa. Kung kayo po ay matanda o kaya immunocompromised or bata, mangyari pong kumonsulta sa doktor dahil yung immune system natin, resistensya, baka mahina. Which brings me to my final point. Kaya importante yung prutas at gulay, Romel at Sister L. Kasi yung prutas at gulay, kahit isipin natin, bakit tama ng prutas at gulay? Hindi nyo kailangan bumili ng supplements. Alam nyo yung mga kahel, kalamansi, yung mga citrus fruits, yung mga maaasim, guyabano. Hitik yan sa vitamin C na magiging panlaban natin dito sa super flu. At ano naman po, Asek Domingo, ang mga indikasyon or palatandaan na ang isang nagpositibo sa super flu ay kinakailangan ng dumiretso sa ospital at hindi na kailangan pang manatili sa bahay? Actually, again, ang super flu, napakaliit lang doon sa mga nakikita natin. No? So, uulitin ko, lahat yan magkakahawig ang sintomas. Ang pinaka-indikasyon para dumiretso sa ospital, kung kayo po ay matanda o kaya ay sobrang bata, number 1 yon. Number 2, kung tayo ay napapansin natin na nahahapo tayo or na uwalan ng hininga or yung pulso natin ay tumataas na mabilis, yan po yung mga sintomas na kailangan na nating magpunta sa emergency room. Ganun yun po naman sa mga ibang sakit. Okay. Okay, thank you so much po, Maraming Asek. salamat, Asek Albert Domingo. You are welcome, Romel and Sister L. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Maraming salamat. Ang ating pong nakausap ay ang tagapagsalitaan ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. Ayan.